Hi everyone! Welcome back again to my channel. This is Zaiwana Vlog. So for today's video today ay sasagutin natin yung mga comment ng ating kasi dalawa sila about sa pag-i-interview ng amo nila. So ito lang ang sabi daw ng amo nung isa, bawal daw magsipi during work time. Yung isa din ganun din, bawal din siya magsipi work time. So nagtanong sila sa akin kung ano sa tingin ko, okay ba yon. So about sa usapan natin ng food, no, isa yan sa aking na parang nainganyo ako dito sa Hong Kong na mag-apply kasi si Ate Jessie nga, yung nakakausap ko nung nakatrabaho ko dati sa pabrika, ay anytime ako na mag-chat sa kanya nung time ng pandemic, di ba nasa bahay lang tayo lahat, nakaka-reply siya agad-agad. Sabi ko, parang hindi siya busy. Sabi ko, okay lang ba nang maggamit ng cellphone dyan? Ay, oo, nakikita pa nga nila. So, take note, Day. Hindi lahat ng amo ay allowed gumamit ang helper ng phone. So, may isa din akong subscriber, si Day Joy Liran. May kasabayan siya sa UWA, Day. Dalawang kasabayan niya sa UWA. Ang una daw ay terminate din. Awa ni Lord, binigyan siya ng amo niya na pinayagan siya ng amo niya na magamit yung 14 days na natitira dito para makahanap ng amo. So, bago siya umuwi ng Pinas, nakahanap siya ng amo. So, ito ang tanong sa akin ni Day Eileen Joy na di ba may 14 days nga tayo? Halimbawa, na-terminate tayo. Meron tayong 14 days na pwede magstay sa Hong Kong bago tayo umuwi. So, pwede tayong makapag-apply. Paano naman, Day, kung ang amo mo is binigyan ka binuk ka ura-urada ng ticket. So, ito pala, pag tinerminate pala, isa dito naging tanong sa akin ng isa kong subscriber sa WhatsApp. Kasi nag 1 month notice siya. So, nag 1 month notice siya, nagtanong siya sa akin kung ang ticket ba ay sagot pa rin ni amo. So, ito, based lang sa aking pagkakaintindi ha, correct me if I'm wrong. So, mag-break ka man, ikaw man mag-terminate ng kontrata or si amo, i-on the spot ka man, sagot nila ang one-way ticket pabalik sa ating lugar kung saan tayo, sa Pinas o Indonesia man tayo. Sagot nila yan. Then 100 na travel allowance. Yan. Kung mag-break, ikaw yung mag-terminate ng kontrata mo, ikaw ang magbabayad sa amo mo ng 1 month na salary mo dapat. Then kung si amo naman, ikaw naman yung babayaran. Then yung one-way ticket nga pa uwi, then travel allowance. So, ito ang tanong ni Day Joy, Eileen Joy, sabi niya, ura-uradang binuk yung kaibigan niya, yung kasabayan sa UWA, on that day, o kinabukasan ata, kaya hindi na niya nagamit yung nagtanong siya sa akin, kung pwede ba ipa-rebook. Pwede kung papayag si amo mo. Pero mukhang hindi papayag, kay ura-urada ka ng binok. Ayaw ka na nila bigyan ng chance na makahanap ka ng panibagong amo. So ito pa, ano dahilan bakit na-terminate si kabayan? Ayun na nga, about sa CP, Day. So ang sabi naman ng kasabayan ni Day ay Eileen Joy, shout out sa'yo, Day. Lagi yung support sa FB at sa nandun yan lagi. 2 weeks pa lang 2 weeks. Nung una naman is, akala siguro ng kaibigan ni Eileen Joy, kababayan natin, is okay lang sa amo niya na gumagamit ng CP while working. So, siguro tuloy-tuloy lang din siya kasi wala na mga reklamo sa kanya na huwag kang gumamit ng cellphone habang nagtatrabaho. Nagulat na lang siya, nag-direct sa agency na ganito siya, gumagamit siya ng cellphone during work. Then, diretso na daw on the spot terminate. So, yun, hindi, ang sabi ko naman kay Eileen Joy, pwede sana ipa-rebook kung papayag ang amo niya para makahanap pa siya ng
sana ng amo dito bago umuwi. Kasi pag doon tayo sa Pinas ulit start ulit tayo ng process. Parang nagsisimula tayo ulit sa una. So, ayun. Medyo hindi maganda siguro yung hindi talaga kasi ura-uraday. Pero, maganda sana yun kung binigyan mo na siya ng chance na, oy, warning ba na ayaw ko na gumagamit ka ng CP, di ba? May ano ka pa nun, pwede ka pang magbago nun. So, ito ang tips ko sa mga baguhan. Ayan. Lalo na yung 2 subscriber dyan. Si Day, sinabihan, during interview pa lang, sinabihan na kayo na huwag magsisipi. Medyo strict siguro today kasi may kasabayan ako sa yung kasabayan ko sa flight, may kaibigan naging kasabay lang din sa OWA ba or sa training. Nakadalawa siyang terminate. Una siya ang nag-terminate kasi ayun nga, bawal gumamit ng CP. Tapos yung CP mo, Day, hindi ka talaga makakadiskarte dumot-dot kahit sa CR. Kasi gusto niya yung CP mo nakatutok sa camera. Doon nakalapag. Kumbaga nakalabas siya, hindi mo siya pwedeng hawakan or pwede ilagay sa kwarto mo. Hindi pwede. Doon sa kung saan nakatutok yung CCTV, doon mo ilalapag yung cellphone mo. Diba? So, masyadong sakal. Masyado tayong sakal. Sa aminin man natin o hindi. Parang kahit ako nung bago ako, hindi talaga ako nagamit ng CP during work. Hindi ako nagamit. So, nung nagagamay ko na yung trabaho, na parang madali na sa akin, kasi paano na yung sunod-sunod, nagamay ko na, nababakante na ako na time. Nung parang ang boring naman. Konti lang yung lilinisan ko that time kasi isa pa lang alaga ko. So, may time talaga ako. Ayaw din naman nila na nakabakante ka. Paano ko nalaman? Kasi one time na cooking time ko na, tapos yung alaga ko is almost cooking time na, then yung alaga ko tulog pa. So, konting oras na lang. Umupo lang ako. Then, pag uwi ni amo, yun na ang sabi niya. Pag wala kang ginagawa, linisan mo to. Pero araw-araw na yun, nililinis. Dahil araw-araw na. So, doon ko na ayaw niya na nakikita ako na bakante. Kasi, ang inisip ko naman nun, pag hahanap ako ng gagawin ko or lilinisan ko, baka hindi ko matapos. Kasi, anytime, pwede nang gumising yung alaga ko at kailangan ko na din magluto. So, yun. About naman sa cellphone, paano ko na bawal ako gumamit ng phone. Alam ko talagang bawal kasi nagtatrabaho tayo, di ba? Pero nung lumipat kami ng Tinshuway, nagchat-chat sa akin kasi that time wala pang telephone. Nagchat-chat sa akin. So, nag-update siya sa akin. Then, akala ko okay lang kasi nagchat-chat siya sa akin 2 times na nangyari na kada chat niya, nagigising yung bata. Kada chat niya, hindi niya siguro alam na siya yung nagchat-chat that time. So, nung sinita niya ako na huwag kang gumamit ng phone during work mo, hindi na ako nangatwiran na hindi na ako, ikaw naman yung nagchat-chat, hindi na ako nangatwiran. So, sabi ko, okay. Hindi na nakikita niya. Siyempre, pag nagsi-CR tayo or tumatae, ganun na lang ang paggamit. Huwag natin ipakita sa amo natin na gumagamit tayo. Kahit sinaway na tayo, tapos pinapakita pa rin natin na ginagamit natin yung kumbaga, nilalabag natin siya. So, parang yun, yun sa kanya, tigas ng ulo nito, o diba? Tulad ng nangyari sa isa nating kababayan na hindi man lang siya binigyan ng chance na magbago. Ang akala lang din ng kababayan natin is okay lang. So, observe tayo, Day. I-observe natin para maiwasan natin din yung ma-terminate. Kasi, tulad yan, mas chimpo tayo sa
mabuting amo, 'di ba? Ura-urada, hindi man lang pinagamit sa yung 14 days. Hindi ayaw na talaga siya pagbigyan, 'di ba? So, yan ang tips ko sa mga baguhan. Bago tayo, marami namang kunyang, 'di ba? Marami namang ganun, pero pag sinabing bawal, 'wag mo ipakita. Ako ganun din naman na ako. Lalo na ngayon dalawa na konting ano na lang talaga, dot-dot. So, pag naihi, yan, natai, yan na lang. Saglit-saglit na lang. Kaya yung mga nagko-comment sa akin, hindi ko na masyadong nare-replyan, and then, nagawa na din ako ng FB. So, kahit pag market ko, diba, yan na din yung pagbablog ko. Tapos ngayon, bihira na din ako nalabas kasi nakikipagpalit na tong matanda kasi hindi na niya kaya yung dalawa. Ang maliit, masakit na, mahina na, kumbaga mabagal na siya, mas mabilis na yung alaga kong maliit kumilos kaysa sa kanya. So ayan, yan yung isang isa sa mga pwedeng dahilan bakit na-terminate yung helper dito. So ayan lamang for today's video, day. Kung nagustuhan mo ang video na to, don't forget like and subscribe my channel. See you next vlog. Bye bye.